Shalom sa inyong lahat. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng taktang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Galatia 6:9. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Sino ang iyong mga tunay na kapwa? Misyon ng Diyos, aking misyon. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos at Ama namin sa langit, sa ngalan ng inyong anak at ayon sa inyong salita sa Galatia 6:9, ay tulungan ninyo kaming huwag mapagod sa paglilingkod sa aming kapwa. Amen. Nasa pang-8 leksyon na tayo at ang pamagat ay misyon sa nangangailangan. Nagbigay ang Lucas 5:17-26 ng maraming ilustrasyon ng paano tinutulungan ng Diyos ang mga nangangailangan. Kung minsan, ginagamit ng Diyos ang iba upang tulungan tayo. O ginagamit niya tayo upang tulungan ng iba. Maaring mapanghamon ang gawain ito. Subalit, ito'y nagdadala ng maraming gantimpala. Sa pagtulong sa nangangailangan, ating ipinapakita ang ministeryo ni Jesucristo. Kung minsan ay madaling masabi kung sino ang nangangailangan ng tulong. Sa ibang pagkakataon ay mahirap malaman. Ano man ang katayuan, tayo tinatawagan na maging katulong ng Diyos para sa lahat ng taong nangangailangan, anuman ang kanilang karanasan. Susing talata, Mateo 25:40. At sumagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ang konteksto ng ating susing talata ay ang paghukom sa mga bansa sa Mateo 25:31-46, kung saan titipunin ang lahat ng mga bansa at paghihiwalayin ang tupa at kambing. May panukala ang Diyos upang maabot ang mga nangangailangan sa anumang bilang ng mga paraan. Ang kanilang mga pangangailangan ay maaaring maging pisikal, emosyonal, pinansyal, o kahit pa sosyal. Ibig sabihin, may mga maaaring ituring bilang mga itinakwil mula sa kanilang komunidad o pamilya. Ano man ang pangangailangan, dapat tayong handang gawin ang ating makakaya upang makatulong. Ito'y isang pangunahing bahagi ng kahulugan ng pagiging isang Kristiyano at ang dapat isinasama sa misyon. Muli ay 3 paghahati ng misyon. Una, paraan lamang ni Kristo. Kalawa, ang mga nangangailangan. Katlo, ang saligang prinsipyo. Sa una na pagkakahati ay titingnan natin ang isang 5 hakbang na proseso tungkol yan sa paraan ng Panginoong Hesus. Sa ikalawa naman ay
titingnan natin ang mga tatlong ilustrasyon ng mga nangangailangan. Una, ang pananampalataya ng mga kaibigan. Kalawa, mga lumikas at imigrante. At ang ikatlo ay upang tulungan ang nasasaktan. Sa ikatlo, ang titingnan natin ay ang mas dakilang pag-ibig. Unang pagkakahati, paraan lamang ni Kristo. 1:5-2-8. Sa Jerusalem nga'y may isang tipunan ng tubig ay tinatawag na Bethsatda o Bethesda. Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" "Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Isang 5 hakbang na proseso. Ang paraan lamang ni Kristo ang magbibigay ng tunay na tagumpay sa pag-abot sa tao. Ang tagapagligtas ay nakihalo sa mga tao bilang isa na nagnanais ng kanilang kabutihan. Nagpakita siya ng kanyang simpatya para sa kanila, pinaglingkuran ang kanilang mga pangangailangan, at nakuha ang kanilang kumpiyansa. Pagkatapos ay inanyayahan sila, "Sumunod kayo sa akin." Isa-isahin natin yung 5. Una, dapat tayong makihalo sa walang kaya. Gumugol ng panahon upang makilala sila at maunawaan ang kanilang mga pangangailangan na may pakay na gumawa ng mabuti para sa kanila. Narito ang tunay na motibo ng paglilingkod sa kapwa. Pag-ibig na pinapakita sa paggawa sa ikabubuti ng iba, hindi sa sariling kapakanan. Tingnan ang ginawa ni Jesus sa paralitiko sa imbakan ng tubig. Nandun si Jesus sa gitna ng napakaraming may sakit, bulag, pilay, paralitiko. 1:5-3. Ang ikalawa, kailangan nating magpakita ng simpatya. Ito'y maaaring maging hamon sa ilang mga pagkakataon dahil sa kawalang tiwala at dahil kung minsan ang tao ay ginagamit ang kabutihan bilang isang paraan ng pagkuha ng kumpiyansa ng isa na kanilang aabusuhin pagkatapos. Gayunpaman, tinatawagan tayo ng Diyos na magpakita ng simpatiya na walang inaasahang anuman na kapalit. Makasarili kasi ang naghihintay ng kapalit sa ginawang mabuti. Ikatlo, paglingkuran ang kanilang mga pangangailangan. Kasangkot dito ang higit pa sa salita lamang. Kailangan ang kilos upang mapaglingkuran ng kanilang pangangailangan. Kinausap ni Jesus ang paralitiko. Tinanong ang kanyang gusto at pagkatapos ay gumawa ng himala para sa kanyang kapakanan. Sa lalaking inalihan ng masamang espiritu, ginawa ni Jesus para sa walang kayang lalaki ang hindi niya magagawa para sa kanyang sarili. Yun ay palayasin yung demonyo. Hindi tamang pagtulong sa kapwa ang paggawa para sa kanya ng kaya naman niyang gawin. Pangapat, kinukuha ang kanilang
kumpiyansya. Kapag ating tinutulungan sila, matututunan nilang magtiwala sa atin at sa ating sinasabi sa kanila. Kapag ating kinuusap sila tungkol kay Jesus, sila'y mas magiging bukas sa pakikinig. Panglima, tulungang maakay sila kay Jesus. Isang kilos na nangangailangan ng panampalataya mula sa iyo at sa iyong tinutulungan. Kapag napalapit ang tao sa atin, ay malalaman natin kung paano ang pinakamabuting paraan na mailapit sila sa Panginoong Hesus. Kalawang pagkakahati, ang mga nangangailangan. Unang pagtatalakay, ang pananampalataya ng mga kaibigan. Lucas 5:18 at 19. At may dumating na mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na nasa isang higaan at sinikap nilang may pasok ang lumpo sa bahay at mailagay sa harap ni Jesus. Subalit, dahil wala silang makitang daan, dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay at ibinaba siya, pati na ang kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gitna sa harapan ni Jesus. Lucas 5:18 hanggang 19. Sa pagdadala ng kanilang kaibigan kay Jesus, ang mga lalaking ito'y kinuha ang pananagutan ng pangangalaga sa kanya. Tinatawagan tayo ng Diyos na maging gaya ng mga kaibigan ng lalaking ito upang akayin ang nangangailangan kay Jesucristo. Ang gawain ito'y humihingi ng panampalataya, kilos, pasensya, at isang kahandaan kung kinakailangan na maging kakaiba. Paano sila naging kakaiba? Ibinaba ang kanilang kaibigan mula sa bubong. Ang mga lalaki ay dumating kay Jesus, subalit na paharap sila sa mga hadlang, maraming tao, hindi sila makapasok. Hindi nila madala ang kanilang walang kayang kaibigan sa karaniwang paraan. Papasok sa pintuan. Hindi sila sumuko. Sa halip ay nakakita sila ng isang makabagong paraan ng pagdala sa lalaki kay Jesucristo. Dapat ay hindi tayo nahadlangan ng ninuman o anuman sa pagdadala sa kapwa kay Jesus. Sabi sa Testimonies to the Church, huwag maghintay na masabihan ng iyong tungkulin. Imulat ang iyong mga mata at tignan kung sino ang nasa palibot mo. Kilalanin ang walang kakayahan, nagdurusa at nangangailangan. Huwag itago ang sarili mula sa kanila at huwag sikaping pagsarhan ang kanilang mga pangangailangan. Sino ang nagbibigay ng mga katunayan na binabanggit sa Santiago na nagmamay-ari ng dalisay na relihiyon? Sabi sa Santiago 1:7. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ng mga ulila at ng mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan sa sanlibutan. So, sino ang nagpapatunay na meron silang dalisay na relihiyon? Yung mga dumadalaw sa mga ulila, mga balo sa panahon ng kanilang mga pangangailangan. Meron pang isang tanong,
Sino ang sasabik upang gawin ang lahat ng nasa kanilang kapangyarihan upang tumulong sa dakilang panukala ng kaligtasan? Sa konteksto ng ating pag-aaral ngayon, di yung mga tumutulong sa mga nangangailangan. Ikalawang pagtatalakay, mga lumikas at imigrante. Leviticus 23:22. Kapag inyong ginapas ang ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagapasin hanggang sa mga sulok ng inyong bukid. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong pag-aani. Iiwan ninyo ang mga yon para sa dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So ito ang paraang itinuro sa kanila upang makatulong sa mga mahihirap at yung mga dayuhan na ating tema ngayon, refugees and immigrants. Pag mag-aani sila, yung mga nasa sulok ay hindi nila anihin. Para sa mga mahihirap yun, mga kailangan. At kung meron silang nalalaglag, hindi rin nila pupulutin yun. Kaya yung mga mahihirap sa panahon ng tag-ani ay nandoon at alam na nila ang kautusan, kaya malaya silang nakakakuha ng para sa kanilang pangangailangan. Tandaan ninyo na ito ang nangyari, kaya nakilala ni Ruth si Boaz. Lumikas dahil sa gera, natural na kalamidad, o sa pag-asa ng isang mas mabuting kinabukasang pinansyal o naghahangad ng asilo. Ang asilo, yung asylum, ay mga taong tumatakas mula sa kanilang bansa, nagtutungo sa ibang bansa para sa proteksyon mula sa pag-uusig sa kanilang bansa. Milyong-milyong mga sa buong daigdig ang napaalis mula sa kanilang mga tahanan at desperadong nangangailangan ng tulong. Higit sa 2 milyong Palestino ang apektado ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. So narito ang mga nangangailangan ng tulong. Una, yung mga taong napaalis sa kanilang tahanan dahil lang sa gera. O kaya ay mga natural na sakuna, bagyo, mga lindol, sunog, yan. Nawawalan sila ng tirahan, nasisira yung kaya nangangailangan sila. O kaya yung mga imigrante, yung mga lumilipat ng bansa sapagkat meron silang trabaho ron, dala nila ang kanilang pamilya para meron silang mas mabuting kalagayan sa buhay. Isang hamon ang nakaharap sa pagkakatulad sa mga imigrante at lumikas na naiba sa itsura kaysa sa atin, na hindi nagsasalita ng ating wika, na hindi kabahagi ng pinahahalagahan natin sa relihiyon, at hindi kumakain ng katulad ng pagkain. Ibig sabihin, ang pakikitungo sa mga taong naiba sa atin ay medyo may problema. Natawagan tayo ng ebanghelyo na lumabas sa ating etniko, pambansa at kultural na komportableng katayuan at abutin ang mga nangangailangan sa kabila ng gaano sila kakaiba mula sa atin.
paano natin mapaglilingkuran ang mga migrante at lumikas? Una, magpasimula sa panalangin. Kagaya ng nabanggit natin kanina, may kahirapan ang gawain ito. Naiiba ang mga taong ito sa atin. Kinakailangan natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Kalawa, maghanap ng impormasyon sa mga tungkol sa mga imigrante at lumikas. Mabuting meron tayong nalaman tungkol sa kanila. Makakatulong ito sa pakipag-usap sa kanila. Gumawang kasama ng isang organisasyon na nangangalaga sa kanila kung meron. May mga bansa na meron silang mga departamento na yan ang kanilang pinaglilingkuran. Mga problemang yan. Maaari tayong magboluntaryo ng isang araw sa isang linggo upang na walang bayad upang makatulong. Maaaring magpasimula ng isang ministeryo para sa mga imigrante o lumikas ang inyong iglesia o kaya ay isang care group. Ikatlong pagtatalakay upang tulungan ang nasasaktan. Lucas 4:18. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bula upang palayain ang mga naapi. Ito ay binasa ng Panginoong Hesus sa sinagoga. Kanyang sinisipi ang matandang tipan na doon ay sinasabi ang magiging ministeryo ng Mesias. Para niyang sinabi na sa mga tao na ako ang Mesias sapagkat ang hinulaan na gagawin niya ay nakita niyong aking ginagawa. Sa ating leksyon ay pinapakita ang ating misyon din. Ang mga tao ay nasasaktan, nagdurusa, nahihirapan. Lahat ay nakadaranas kung paano nakapananakit ang ating daigdig. Ang katunayan ay makikita sa nakakabiglang halaga ng perang ginagastos sa paglaban sa depresyon. Hindi magagarantiyahan ng material na yaman lamang ang kaligayahan o kapayapaan. Bagamat ang pag-abot sa kanila ay para kay Jesus ay ang batayan ng ating misyon. Kailangan nating tulungan ang mga nangangailangan dahil lamang sa kailangan nila ang tulong at na tinatawagan tayong gawin yun. Kahit hindi natin nalaman kung kailan o kung tatanggapin nila si Jesus, hindi natin alam kung ang lahat ng tinulungan ng Panginoong Jesus nung nandito sa lupa ay tinanggap siya o hindi. Ang mahalagang prinsipyo ng pagiging katulong ni Jesus sa ating mga kaibigan ay nagpapasimula una sa paghangad na ipakita ang di makasariling pag-ibig sa kanila. Nauunawaan muna ang kanilang mga pangangailangan bago subukang ialok ang tulong. Ibigay ang tulong na kailangan nila kahit hindi mo malaman kung sila'y handang sumunod kay Jesus. Upang tunay na matulungan ng iba, kailangan nating maging nakababatid ng kanilang mga pangangailangan.
Maaaring kailangan ng iyong kaibigan ay higit sa pera at mga material na bagay, damit, pagkain. Madalas ang iyong suporta ng simpatiya sa panahon ng isang malaking kawalan ang mas higit na makakatulong. Pangatlong paghahati, ang batayang prinsipyo, 1:15-13. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Ayon sa poster dito, a love like this, isang gantong pagmamahal. Anong uri ng pag-ibig? Gaano ang antas na pag-ibig na binabanggit dito? Yung handang ibigay ang buhay para sa nangangailangan. Mas dakilang pag-ibig. Walang katapusan ang pangangailangan. Kung ikaw ay nahandang tumulong sa iba, magkakaroon ka ng maraming mga oportunidad. Ang isang laging nakahandang tumulong ang makakakita ng oportunidad para tumulong. Tulungan ng mga hindi kayang tulungan ng sarili. Kunin ang inisyatibo. Maging bukas sa inisyatibo ng mga kaibigan ng nangangailangan. Bakit? Kailangan ay bukas tayo doon sa mga tumutulong na sa mga nangangailangan upang ma-assistian sila o makatulong sa mga tumutulong. Pasimulan ang pagkikaibigan sa pamagitan ng pagiging isang pagpapala sa isang tao. Siyasatin ang iyong konteksto, komunidad, baryo o barangay o lungsod. May alam ka bang lumikas o imigranteng nakatira roon? Kilala mo ba ang mga taong nakatira sa iyong kalsada? At sa huli, manalangin at hingin ang tulong ng Diyos. Muling salita. Ang pananagutang ibinigay sa atin na maging isang pagpapala sa mga nasa labas ng ating komportabling katayuan. Alinmang sila ay mula sa isang kultura o isa lang na walang kakayahang tao ay isang hindi na mapapakiusapang utos mula sa Panginoong Hesus. Sa ibang salita, ito'y isang utos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod na kinakailangan nilang magampanan. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo, dalangin ko na ang mga ipinangakong pagpapala sa kawikaan ay maging sa iyo. Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligan din. Kapitulo 11, talatang 25. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kapitulo 19, talatang 17. Ang may mga matang mapagbigay ay pinagpapala sapagkat nagbibigay siya ng kanyang tinapay sa mga dukha. Mangyari nawa ito sa iyo. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat
sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito. Kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like, i-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang maliksyon sa nakarang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.